Pakiusap, 1986, nasakop ng mga nakakatakot na hindi kilalang nilalang ang teritoryo ng Soviet Union. Sa malawak na teritoryo ng Republika ng Soviet, patuloy na lumilitaw ang mga kakaibang nilalang. May mga mata at may napakaraming tentacles. At mga malalaking nilalang walang ulo na nagkakalat ng itim na materya ng kamatayan. Maging sa Arctic Ocean ay may lumitaw. Isang napakalaking leviathan na halimaw sa karagatan. Sila ay nasa lahat ng dako. Kayang-kayang lunukin ang mga mahihinang tao. Sa pagsakop ng mga halimaw, maraming tao ang nasaktan. Ngunit mabilis din kumilos ang mga tao. Ang Soviet Academy of Sciences ay nagtatag ng Special Biology Institute. Tinipon nila ang mga pinakamahusay na siyentipiko sa buong Soviet Union upang pag-aralan ang mga kakaibang pangyayari at mga kakaibang nilalang na lumitaw mula sa labas. Sa loob ng ilang taon lamang, ang teknolohiya ng tao ay nagkaroon ng malaking pagsulong. Ang labanan laban sa mga kakaibang nilalang ay nakapunta sa impes. Hanggang sa araw na iyon, na-monitor ng Special Biology Institute ang isang abnormal na lugar. Ang lugar ay napapalibutan ng kadiliman. Para malaman ng lahat, isang espesyal na pangkat ang naghatid sa mga mananaliksik, papunta sa gitna ng pinaka-abnormal na lugar, para makaiwas sa radiation mula sa labas. Sila ay ganap na armado. Suot nila ang protective gear habang tumatawid sa patay na lupain. Ang abnormal na radiation ay nasa pinakaloob ng kakaibang kagubatan. Pagdating sa gitna ng kagubatan, biglang lumitaw ang mga labi ng dating grupo na dumayo doon. Ito ang kanilang libingan. Habang papalapit sila sa gitna, ang hangin ay puno ng lumulutang na itim na materya. Ang Geiger counter sa dibdib ng mananaliksik ay tumutunog. Patuloy silang binabantaan. Mag-ingat, ang radiation ay lubhang mataas. Nagsimula nang magkaroon ng mga guni-guni ang mga mananaliksik. Isang malaking metal na cube ang lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngunit ang natitirang sun value ng mananaliksik ang nagbalik sa kanya sa realidad. Habang ang espesyal na pangkat ay walang namalayan. Sa huli, dumaan sila sa lumulutang na itim na radiation dust upang makarating sa kanilang destinasyon. Nakatingin ang gulat na mananaliksik sa ganap na paglabag sa batas ng grabidad ng kakaibang itim na materya. Patuloy silang nagtitipon at nagbabago sa ere. Ang loob ng mananaliksik ay nawasak. Ayaw niyang lumapit sa kakaibang bagay na iyon. Ngunit sa ilalim ng pagbabanta ng espesyal na pangkat, kailangan niyang patuloy na lumapit. Papalapit ng papalapit. Sumisikil ang sakit sa ulo ng mananaliksik. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay pagkatapos makonekta sa itim na materya. Pumasok siya sa ibang dimensyon. Ang opisyal ng espesyal na pangkat ay humihingi ng tulong. Pagkatapos ay nakita niya itong dinurog ng kakaibang radiation entity. Nang magising siya, siya na lang ang naiwan. Kasama ang mainit na dugo sa harap niya. Ang kakaibang bagay ay nawala na. O baka pumasok sa kanyang katawan. Ilang taon ang nakalipas. 1991. Opisyal na inanunsyo ang pagbagsak ng Soviet Union. Ito ang pinaka-nakakabaliw na eksena ng Thulu. Ang tatlong Diyos ng Thulu ay bumaba sa lupa. Iyon ang nagluwal ng 10,000 anak. Black Goat of the Woods, Shub-Niggurath. The All-in-One, Yog-Sothoth. The Krolang Chaos, Nyarlathotep. Binuksan na ng lalaking ito ang pintuan sa ibang masamang mundo. Isang lalaki ang nakulong sa isang silid ng matandang kastilyo. May mga kadena at kandado sa pinto. At nakakalat sa sahig, ay mga cade nang nabuksan na ng lalaki at mga combination lock. Hindi na niya alam kung gaano na siya katagal sa silid na ito. Nalilito na ang kanyang isipan. Sumayaw pa siya kasama ang isang sirang mannequin. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Isinusulat niya ang mga code sequence sa notebook. Habang isa-isang nabubuksan ang mga kandado. Bigla, nakatanggap ang lalaki ng evil fragment na cross-dimensional. Sumabog sa kanyang isip ang umaapaw na kasamaan. Nang makabawi ang lalaki, tila ang pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanya para buksan pa. Sa oras na ito, mas marami at detalyadong mga fragment ng cross-dimensional world ang dumating. Ang epekto nito ay mas malakas kaysa sa nauna. Bigla, ang nakatigil na orasan sa silid ay gumalaw. Isang kakaibang puwersa ang nagsimulang umapekto sa lugar. Isang maliit na pinto ang bumukas sa dating pader. Maingat na binuksan ng lalaki ang pinto. Pumasok siya sa silid sa taas. Sa pagkislap ng mga ilaw, isang halimaw ang biglang lumitaw sa silid.
Iyon ay ang Blackman, ang hugis ng Nyarlathotep. Nagmadaling bumaba ang lalaki. Sa oras na iyon, napatay na ang lahat ng ilaw. Kailangan niyang buksan kaagad ang huling kandado. Sa wakas nabuksan ng lalaki ang huling kandado. Malapit na siyang maligtas, pero nasa likuran na niya ang halimaw. Mabilis na bumagsak ang sanvalyo ng lalaki. Hindi na siya naghintay, binuksan niya ang pinto, tapos isinara. Pero nang lumingon siya sa mundo sa labas, isang nakakabaliw na eksena ang sumalubong sa kanya. Isang bagay na hindi masukat, hindi maaaring direktang tingnan ang mga Diyos ng Thulu. Ginamit nila ang lalaki bilang meme para pasukin ang realidad. Namatay muli ang lalaki. Ang eksena ay nagbago. Lumalabas na siya ay isang eksperimento ng isang misteryosong organisasyon. Gusto nilang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Isang misteryosong tao ang nagtanong. Nakapunta ba siya doon? Sumagot ang doktor. Kung nakapunta siya roon, malalaman natin ngayon. Sige, sunod naman. Habang tinatakpan ng doktor ang bangkay ng puting tela, bigla. Ito ang kinatawan ng kaos. Ang hugis ng Nyarlathotep, ang Diyos ng libong mukha, ang investigador ng Thulu na naghahanap ng katotohanan, ay naging lalagyan para sa pagdating. Ang kaguluhan ng madilim na kawalan ay pumasok sa katawan ng Thulu investigator. Sa pamamagitan ng katawang ito, ang Blackman ay muli ng malayang lalakad sa mundo. Dadalhin niya ang lahat sa nakatatakot na abis. May chismis na sa tulay. Kung pupulat ka ng bote at dahan-daang hihipan, at bulong na sasabihin ang salitang, empty person, kaagad may tutugan sa iyo. Sa unang gabi, maririnig mo ang bulong. Sa pangalawang gabi, ang anino nito ay magpapakita sa harap mo. Pagdating ng pangatlong gabi, ang empty person ay lilito. At dadalhin ka palayo. Himalayas 1995. Dumating ang 4 na dayuhang backpacker. Naglalakad sila habang nagbibiro. Madali nilang nalagpasan ang hanging bridge na umuuga. Hindi nagtagal. Umabot na sila sa tuktok ng bundok. Ngunit, ang ulap na naiipon sa malayo, ay tahimik na nagpapaalala na parating ang bagyo. Parang nakarinig si Paul ng kakaibang bulong. Mula sa lalim ng lambak, sinundan niya ang misteryosong tunog. Dahan-daang naglakad siya patungo sa gilid ng bangin. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagawa niya. Nahulog siya sa siwang ng bato. Nakita ni Jack na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Mabilis niyang kinuha ang rock climbing rope para iligtas siya. Binuksan niya ang flashlight, at sinilawan ng kuweba. Nakita niya ang grupo ng dilaw na insekto na gumagapang sa lupa. Mabilis, nahanap ni Jack si Paul. Hindi siya nasugatan. Tahimik lang siyang nakaupo na nakatalikod. Hindi gumagalaw. Sinundan ni Jack ang tinitingnan ni Paul. Sinilayan niya ang lugar gamit ang flashlight. Hindi niya inaasahan na may kalansay na nakaupo sa harap ng pader. May mga buto sa likuran na parang paa ng gagamba. Nakakross ang mga daliri sa dibdib. Mahigit 20 daliri. Nagulat si Jack sa kakaibang eksena. Totoong buto ba ng tao ito? Hindi niya napigilan na lumapit para tingnan. Nakaramdam siya ng takot sa buong katawan. Nakaupo pa rin si Paul na parang wala sa sarili. Walang laman ang kanyang mga mata. Nang inaabot siya ni Jack, biglang nagsalita si Paul. Kung hahawakan mo ako, mamamatay ka. Ang kakaibang asal na ito ay nagpakaba kay Jack. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa kanyang sarili, napagpasyahan niyang dalhin ang kanyang kaibigan papalabas. Nang hawakan ni Jack ang balikat ni Paul, nagpakita si Paul ng ekspresyon ng sakit. Parang nagalit sa ipinagbabawal na bagay. Umaagos ang kanyang luha, at nawalan siya ng malay. Umuugong ang hangin sa tuktok ng bundok. Kailangan nilang humanap ng masisilungan bago dumating ang bagyo. Maswerte sila. Sa gitna ng bundok, nakahanap si Ellie, ang girlfriend ni Paul, ng maliit na kubo. Ang kubo ay matagal nang inabandona. Habang sinusuri ni Ellie kung may sugat si Paul, aksidente niyang nakita ang magandang ukit na bone flute. Hindi nila dala ang bagay na ito. Mukhang walang malalang problema si Paul. Ngunit hindi pa rin siya nakakagising. Hindi sila nabigo ng unos at nyebe. Dumating ito sa tamang oras. Nagbantay si Ellie sa tabi ng kanyang nobyo. Hindi niya mapigilan na hipan ang misteryosong bone flute. Mula sa labas na may unos at nyebe ay narinig ang mababang sagot. Kinabukasan ng umaga, kumain ng kaunti si Jack at ang kanyang girlfriend. At umalis para tingnan ang kalagayan ng daan. Si Ellie na naiwan sa kubo. Nakakita ng isang anino sa nyebe sa labas ng bintana.
Akala niya ito ay lokal na residente. Dali-dali siyang lumabas para humingi ng tulong. Ngunit ang kakaibang figura ay tila hindi nakarinig. Hindi gumagalaw. Lumapit si Ellie para tingnan. Doon niya napansin na may problema. Ang taong iyon ay napakataas. Hindi ordinaryong tao. Nang sundan siya ng anino, nagmadali siyang bumalik sa kubo. Mabilis na isinara ang pinto. Kinakabahang hawak ang kutsilyo. Sa oras na iyon ay narinig niya ang boses ni Jack mula sa labas. Hindi sila nakakita ng ibang tao. Nang marinig ni Ellie ang sinabi nila, naging magulo ang kanyang isipan. Posible ba na ang nakita niya kanina ay ilusyon lang? Sa isang iglap, muli ay bumagsak ang gabi. Kakasara pa lang ng mata ni Ellie. Nang tahimik na lumitaw si Paul sa tabi niya at bumulong. Kinabukasan ng umaga, nagising si Ellie, at natuklasan na nawala ang kanyang nobyo na hindi pa nagigising. Sa labas ng pinto, may bagong mga yapak sa nyebe na papunta sa labas. Sinundan nila ang mga bakas, at mabilis silang nakarating sa hanging bridge sa bandang gilid ng bundok. Nakaupo roon si Paul, hinihipa ng bone flute, hindi pinapansin ang mga tawag ng mga kaibigan. Hindi na napigilan ni Jack. Sinubukan niyang gisingin si Paul. Pagkatapos nito nagsalita siya. Ang sinabi niya ay kapareho ng sinabi niya sa kuweba. Habang nagtataka si Jack, si Ellie ay parabang may puwersa na nagtutulak sa kanya. Biglang hinugot ang kutsilyo at sinaksak siya. Ang girlfriend ni Jack ay tumakbo para pigilan siya. Ngunit naputol din ang kanyang lalamunan. Nahulog siya sa bangin. Ang dalawang natitirang tao ay nagtitigan sa may tulay. Si Ellie sa ilalim ng titig ni Paul ay tila nawala sa sarili at tumalon pababa. Mahigit 20 taon ang nakalipas. Si James ay tumatakbo sa sikat ng araw. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang tainga. Nasaan ka noon? Parang may nakalimutan ang lalaki. Si James ay dating pulis. Ngayon ay nagpapatakbo ng security equipment store. Ang kanyang mahal na asawa at anak ay namatay sa aksidente sa kotse 1 taon na ang nakalipas. Ang malalim na sakit ay hirap kalabanin ni James. Unti-unti siyang naging isang taong nag-iisa. Pagka-uwi niya, sa upuan sa bakuran niya, nakita niya si Miss Amanda na kapitbahay. Ang kanilang mga kapalaran ay napakagandang pagkakatulad. 2 taon na ang nakalipas. Nawalan din si Amanda ng kanyang ama. Tulad ni James, hindi pa rin niya ito matanggap. Ngunit kamakailan ay nakahanap siya ng paraan para makatakas sa kalungkutan. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga misteryosong bagay. Paulit-ulit na ginagawa ito, nagbibigay sa isipan ng positibong presence. Ang pinagmumulan ay isang sinaunang nakatagong kamalayan. Ang mga salitang ito ay nakalito kay James. Hindi niya maunawaan ang tunay na ibig sabihin ng kapitbahay na babae. Kaya ngumiti na lang siya ng awkward. Sa madaling araw, nagising si James mula sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay pumunta sa banyo. Uminom ng antidepressant mula sa medicine cabinet. Ito lang ang tanging paraan para maibsan ang kanyang sakit. Tumawag ang ina ni Amanda na si Nora kay James. Sinabi niyang nawawala ang kanyang anak. Umaasa siyang makakatulong siya sa paghahanap. Si James na dating pulis ay pinuntahan ang kwarto ni Amanda. Sinuri niya ang kwarto. Nakaramdam siya ng pagkalito. Dahil sino ba ang normal na tao na maglalagay ng itim na poster sa pader? Ang mas kakaiba pa, sa salamin sa banyo ay may dugo na nagsasabi, "Pinilit ako ng empty person." Lahat ay talagang kakaiba. Sa huli, napagpasyahan ni Nora na tumawag sa pulis. Nagtanong ang pulis tungkol sa kalagayan ni Amanda. Sinabi ni Nora na ilang araw na ang nakalipas. Napansin niyang medyo kakaiba ang kanyang anak. Naisip ni Nora noon na dahil lang sa stress sa pag-aaral. Kaya hindi niya masyado pinansin. Sino ang mag-aakala na ngayong umaga ay wala na ang kanyang anak? Ang makaranasang pulis ay naghinala na maaaring kusang umalis si Amanda. Hindi talaga nawawala, lalo na't siya ay nasa hustong gulang na. Natural na may sarili siyang mga ideya. Patuloy nilang susubaybayan ang investigasyon. Pero hindi ito magiging opisyal na kaso. Muling naghanap si James sa kwarto. Sa notebook ni Amanda, nakahanap siya ng flyer para sa Bridge Builders Academy. Sa likod ng flyer, may nakasulat na, "Tupa." Inilagay ni James ang flyer sa kanyang bulsa. May kutob siyang may kinalaman ito sa pagkawala ni Amanda. Pumunta kaagad si James sa paaralan ni Amanda. Nahanap niya ang matalik na kaibigan nito. Tila hindi nagulat ang black girl sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Ang reaksyon niya ay nagbigay daan kay James na banggitin ang empty person.
Nang marinig ang salitang ito, nag-alinlangan ang Black Girl sandali. Sa wakas ay nagsalita siya. Ikinwento niya ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Noong gabi, naglibot sila sa lumang tulay sa bayan. Nagkataon na, nakapulot si Amanda ng isang bote sa tabi ng daan. Inimbitan niya ang lahat na subukan ang laro ng pagtawag sa empty person. Nagpalitan silang lahat sa paghihip sa bote. Hindi gustong sumali ng Black Girl. Ngunit para hindi mapahiya, humihip din siya. Tanging si Amanda ang may kakaibang paraan ng paghihip. Matapos hipan ang bote ay bumulong siya ng empty person. Mabilis, sa tulay ay may hanging dumaan. Nagalaw ang mga dahon sa hangin. Gumagalaw silang lahat, at sa kadiliman, parang may narinig silang mababang humming sound. Takot silang tumingin sa kabilang ibayo. Hindi nila inaasahan, na parang may isang bagay na papalapit sa kanila. Takot silang tumakbo palayo. Pagkatapos ay nahanap ni Amanda ang mga kasama niya sa tulay noong gabing iyon. Bumulong siya sa kanilang tainga ng isang bagay. Sa oras na iyon, ang dating maingay na plaza ay biglang tumahimik. At sa gilid ng daan, may hanay ng mga estudyanteng nakaupo ng tahimik. Parang naramdaman nila ang tingin ng Black Girl. Kaya lumingon sila. Natakot ang Black Girl sa kakaibang eksena. Hindi na siya naglakas loob na manatili. Hindi nakahanap ng kapaki-pakinabang na clue. Pumunta si James sa bahay ng isa pang kaibigan ni Amanda. Ngunit tila walang tao sa bahay. Matapos tumawag ng ilang beses. Nang walang sumagot, binuksan niya ang pinto at pumasok sa kwarto ni Lisa. At sa pader ng kwarto, may nakasabit ding itim na poster. Hindi nakahanap ng iba pang clue si James at pumasok sa bakuran. Doon nakita niya ang isang alagang aso na patay na. Sa tabi nito ay isang mangkok na puno ng sariwang dugo. Pumunta siya sa bahay ng iba pang mga estudyante. Nawawala silang lahat. Hindi ito maaaring pagkakataon lang. Sigurado siyang may kinalaman ang tulay sa lahat ng ito. Mag-isang pumunta si James sa tulay. Doon nakahanap siya ng isang bakanteng bote. Hinaypan niya ang bote, ngunit walang pagbabago sa paligid. Walang kakaiba. Matapos itapon ni James ang bote, patuloy siyang naglakad sa kabilang dulo ng tulay. Ngunit bigla, tumigil ang tunog ng mga insekto at ibon sa paligid. Sabay may mababang humming sound mula sa ilalim ng tulay. Sinundan ni James ang tunog pababa sa tubo. Ginagamit niya ang flashlight para tingnan sa paligid. Hindi niya inaasahan na ang tunay na takot ay nasa tabi niya. Sa ilalim ng tulay ay may 5 bangkay na nakasabit. Sila ang mga estudyanteng kasama ni Amanda na nawawala. At sa metal frame sa tabi, may nakasulat na, "Pinilit ako ng empty person." Dumating ang pulis sa eksena matapos makatanggap ng report. Ngayon, para mahanap si Amanda, tila kailangan niyang pumunta sa Bridge Builders Academy. Samantala, pumasok ang Black Girl sa banyo. Ang mainit na singaw ay nakatulong para makalma ang kanyang nerbiyos. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nang magising siya, isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. May hawak na gunting. Biglang sinaksak ang kanyang mukha, ngunit tila ilusyon lang ito ng Black Girl. Sa katotohanan, siya mismo ang may hawak ng gunting at sinaksak ang sarili. Tinawag si James sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Masyadong kakaiba ang paraan ng pagkamatay ng Black Girl. Nagdulot ng pagkabalisa kahit sa veteranong pulis. Karaniwan sa kanilang maliit na bayan ay may 2 o 3 namamatay sa isang taon. Ngunit kamakailan ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ay dumami, na nagdulot ng takot sa lahat. Umuwi si James upang magsaliksik. Natuklasan niya ang tungkol sa Bridge Builders Academy. Hindi siya masyadong nagulat sa nakita. Ang tinatawag na akademya ay mas parang isang kulto na naniniwala sa katapusan ng mundo. Sabi sa Wikipedia, nagkaroon sila ng lihim na ritual noong 1991. Sinubukan nilang tawagin ang isang bagay na tinatawag na tupa. Ngunit nabigo sila, at ilan sa mga tagasunod ang namatay. Naalala ni James ang mga salitang nakasulat sa likod ng flyer. Lahat ay may kaugnayan sa misteryosong tupa. Nagsaliksik siya ng higit pa tungkol kay tupa. Ngunit nalilito siya, parang ito ay isang entity na nabubuo ng imahinasyon. Ang formula sa dulo ng artikulo ay nakalito kay James. Kamalayan dagdag focus dagdag oras katumbas katawan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nang gabing iyon, nagkaroon si James ng maraming magkakahalong panaginip. Bigla siyang nagising. Tiningnan niya ang oras. 3:03 ng madaling araw. Gusto niyang matulog muli, ngunit may kakaibang tunog mula sa labas.
Kumuha siya ng baseball bat at maingat na sinilip ang pinto. May anino nga na gumagalaw sa pasilyo. Hindi nagtagal, nawala ang anino. Lumabas si James ng kanyang kwarto. Nakita niyang bukas ang pinto ng sala. Maaari bang ito ang tinatawag na empty person? Kinabukasan ng umaga, uminom siya ng antidepressant gaya ng karaniwan. At nagmaneho patungo sa Bridge Builders Academy. Kumuha si James ng questionnaire sa reception. Ang mga unang tanong ay normal pa. Ngunit habang nagpapatuloy, naging mas kakaiba. Halimbawa, tanging sa pagsali sa mas dakilang substance, matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Hanggang sa pagbagsak ng kabihasnan, saka lang matutupad ang kanyang layunin. Ang mga tanong na ito na may kasamang kasamaan, ay nagpapahiwatig na hindi ordinaryo ang akademyang ito. Sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa receptionist. Ngunit palaging iniiba nito ang usapan. Iminungkahi na siya mismo ang maghanap ng sagot. Palihim na sumabay si James sa mga tao papasok sa auditorium. Ang propesor sa entablado ay masigasig na. Tinatalakay ang ugnayan ng tao at mundo. Sa unang tingin ay makatwiran. Ngunit naging mas radikal ang kanyang pananaw. Direkta pa niyang binanggit ang tunay na pag-iral ng empty person. Pagkatapos ng panayam, direktang nilapitan ni James ang propesor. Walang takot na tinanong kung ano ba talaga ang empty person. Ang sagot ng propesor ay parang stream of consciousness. Sinabi niya na ang empty person ay isang uri ng meditasyon. Isang koleksyon ng lahat ng pag-iisip, na nagpapakita ng mga nakatagong kapangyarihan. Ang teknolohiya ay kinuha ang ating memorya. At ang paulit-ulit ay nagpawalang halaga sa pag-unawa. Katulad ng sinabi ni Nietzsche, kapag tumingin ka sa abis, titingnan ka rin ng abis. Ngunit kung paulit-ulit mong sasabihin ito, mawawalan ito ng kahulugan. Hindi ka na mag-iisip kung bakit ka tinitingnan ng abis. Bakit ito tumitingin pabalik sa walang katapusang pag-uulit na ito? Ang malalim na kahulugan ay nawala. Kinikilabutan si James habang nakikinig. Hindi niya alam kung paano sumagot. Habang naghahandang umalis, biglang sinabi ng propesor, "Natutuwa akong bumalik ka." Labis na naguluhan si James. Hindi niya matandaan na nakapunta na siya dito dati. Palihim na pumasok si James sa loob ng akademya. Maayos na nakahanay ang mga kama sa gilid ng pader. Sa gitna ng mga estante ng libro, ilang mga kalbo na disipulo ang nakaupo na nakakross ang binti. Nakatingin sa itim na poster at nagninilay. Hindi nila pinansin ang pagdating ni James. Tahimik lang silang nakaupo, hindi gumagalaw. Nagpatuloy siya sa pagpasok. Ito ay isang silid-aklatan na puno ng mga dokumento. Sa isa sa mga estante, may file na may markang 14 na kapansin-pansin. Dumaan sa isang makitid na hagdanan. Nakarating siya sa isang malaking silid sa ilalim. Ilang miyembro ang nakaupo sa gitna, tila gumagawa ng isang misteryosong ritual. Sabay-sabay silang humihip sa mga bateng hawak nila. Ang pamilyar na hamang sound sa masikip na lugar ay lalong nakakatakot. Bigla, nag-ilaw. Nakita si James at pinaalis ng mga tao sa akademya. Sa isang eskinita, may isang binatang naghihintay. Nakita niya si Amanda dito. Alam niya na ang babaeng ito ay pinadala sa isang mahirap na misyon. Hindi niya alam ang detalye. Ngunit tila may kaugnayan sa Bridge Builders Camp sa Missouri. Ang kultong ito ay may plano na tumatagal ng 5 siglo. Malinaw na kasama si Amanda sa plano. Para malaman ng lahat, kailangan niyang pumunta mismo sa camp sa Missouri. Hindi nagtagal, nakarating siya sa sinasabing camp. Malinaw na matagal nang inabandona ang lugar. May natitira lang na ilang sirang kubo. Isa-isang sinuri ni James. Sa mga dokumento ay nakakita siya ng mga talaan ng mga batang namatay. Isang walang lamang pulang folder na may nakasulat na pangalan niya. Nakaramdam siya ng takot. Pumunta siya sa kubo kung saan namatay ang mga tagasunod. Mas sira pa ito, may mga bateng nakakalat sa sahig. Isang teddy bear na naabandona ang nakaupo sa gilid ng kama. Lumalabas na ang bulak. Sa mesa malapit sa bintana ay may mga lumang videotape. Isa sa mga video ang nakakuha ng atensyon ni James. Ang video ay nagtala ng eksperimento ng Bridge Builders Academy sa lugar. Isang kalbong binatang may tuyong balat ang nakatali sa upuan. Hindi normal ang kondisyon. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga labi. Tila may natatanggap na isang uri ng signal. Binigyan siya ng isang aparato ng mga tagasunod. Ginamit nila ang matinding paraan para pasiglahin ang kanyang utak. Bigla ang pagpalit ng eksena. Ang kondisyon ng kalbong binata ay mas kakaiba pa.
Nagsimula siyang magpinta ng dugo sa pader, at ang kanyang mga daliri ay naging 6. Napakakaiba, tumingin si James. May ganitong larawan sa pader. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa huli. Ngunit sa sandaling iyon, ang teddy bear sa likuran niya gumalaw ng hindi namamalayan. Nakaramdam si James ng kakaiba. Tumingin siya pabalik, nawala ang teddy bear. Lumabas si James na may pagtataka sa mukha. Sa kabilang bahagi ng ilog, nakakita siya ng ilang mahinang ilaw. Dahan-daang lumapit si James na may flashlight. Hindi niya inaasahan, isang grupo ng mga masugid na tagasunod. Sabay-sabay silang nakapalibot sa isang malaking apoy at umikot. Bigla silang huminto, nagsimulang umuga ang mga katawan. Pagkatapos ay muling umikot sa apoy. Paulit-ulit nilang ginawa ito. Ang eksena ay sobrang kakaiba. Nasaksihan ito ni James. Nagsimulang umikot ang kanyang isipan. Ang apoy na napapaligiran ng mga tao ay mahimalang lumipad pataas. Ang buong mundo ay parang umiikot din. Nang mabawi ni James ang kanyang malay, ang apoy ay hindi kapani-pani walang nawala, at nagsimulang tumingin ang mga tagasunod sa direksyon niya. Napagtanto ni James na delikado ang sitwasyon. Kaagad siyang tumalikod at tumakbo. Hinabol siya ng mga kultista nang walang humpay. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, nakabalik si James sa kanyang kotse. Nakatakbo siya. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Hindi na niya maipaliwanag gamit ang loika. Ibinigay ni James ang kanyang nakalap na impormasyon sa veteranong pulis, at inilarawan ng kakaibang Bridge Builders Academy. Malinaw na ito ay isang kulto, at tila may pinaplano, ngunit hindi pinaniwalaan ng pulis ang mga salita niya. Sinadya pa nitong iwasan ang paksa. Nang gabing iyon, gaya ng dati nagising si James. Sa 3:03 ng madaling araw, parang may anino sa pintuan. Natakot si James at agad na kinuha ang baseball bat. Ngunit nawala ang anino. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni James ang pinto. Ang teddy bear mula sa camp ay nasa harap ng pinto. Naiintindihan niya, ito ay pranks ng mga kultista. Kinabukasan, napagpasyahan ni James na hindi na uminom ng antidepressant. Plano niyang sundan ang mga kultista para mahanap si Amanda sa pamamagitan nila. Sa isang iglap, ipinarada niya ang kanyang kotse sa likod ng ospital. Palihim silang pumasok, malapit na sinundan ni James. Sa hindi inaasahan, pumunta ang grupo sa isang kwarto, at nagsimulang lumuhad sa harap ng lalaki sa kama, para bang sumasamba sa kanilang Diyos. Sino ang lalaking nasa coma? Hindi maintindihan ni James. Direktang hinarang ni James ang binata. Balak niyang dalhin ito sa lugar na walang tao. Parang hindi nakikita ng mga tao sa paligid. Sa ilalim ng pananakot ni James, inamin niya ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa coma. Siya ay parang signal relay. Tumatanggap ng signal mula sa empty person, at ipinapasa sa mga tagasunod. Tungkol sa kinaroroonan ni Amanda, ayaw niyang sabihin. Binanggit lang niya ang tulay. Bumalik si James sa Bridge Builders Academy sa Tagulan. Balak niyang putulin ang kadena para makapasok, pero wala palang kandado ang kadena. Kinuha niya ang file na may number 14 mula sa estante. Laman nito ay isang pulang folder na may pangalan niya. Nakasulat sa folder ang tungkol sa kanyang buhay sa San Francisco. Dating pulis siya, namatay ang kanyang asawa at anak sa aksidente. Pinrescribe sa kanya ng ospital ang antidepressants. Ang teddy bear ay binili niya para sa kanyang anak, ngunit hindi niya matandaan. Tinitigan ni James ang larawan ng pamilya niya. Nalilito siya. Ang lahat ng tungkol sa kanya, parang kontrolado ng kulto mula sa simula. Muli siyang nagmaneho papunta sa ospital. Nagkunwari siyang pribadong investigador sa nurse sa reception. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking nasa coma. Sinabi sa kanya ng nurse, 23 taon na ang lalaki dito. Sino ang nagdala sa kanya? Walang nakakaalam. Palaging may kakaibang taong bumibisita. At ngayon, may ibang tao sa kwarto. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Amanda na hinahanap niya. Maalagain niyang inaalagaan ang lalaking nasa coma. Hindi siya nagulat sa pagdating ni James. Mabilis na tumawag si James kay Nora. Ngunit misteryosong sinabi nito na hindi siya kilala. At mabilis na ibinaba ang tawag. Sa huli ay inihayag ni Amanda ang katotohanan. Ang lalaking nasa kama ay si Paul, ang tanging nakaligtas sa aksidente sa bundok. Kailangan ng kulto ng bagong signal receiver. Ang huling vessel na nakipag-usap sa empty person ay tumagal ng 500 taon. Hanggang sa pinalitan siya ni Paul.
Ngunit mahina siya, hindi na niya kakayanin. Kaya, napagpasyahan ng Kolto na gumamit ng mas radical na paraan. At si James, ay kanilang likha, ang kanyang utak ay lubos na naimpluwensyahan ng empty person. Lahat ng alaala ni James ay kasinungalingan ng Kolto. Ginamit nila ang kolektibong pag-iisip, kasama ang formula ng kamalayan dagdag focus dagdag oras katumbas katawan. Nilikha nila si James 3 araw na ang nakalipas. Siya si Tupa, ang bagong signal receiver, nasubukan na nila noon, ngunit palaging nabibigo, dahil kulang sa negatibong emosyon ng takot. At ngayon, ang lalaking ito ay malinaw na may ganitong katangian. Sumasakit ang ulo ni James na parang mabibiyak, sa gitna ng mga bulong. Para siyang nanaginip ng isang kulungan. Sa kanyang pag-aalinlangan, nagbago ang paligid sa kuweba sa bundok na may nyebe. Nakita niya ang malalaking buto na baluktot. May kakaibang presyon. Sa isang iglap, naging isang anino na tumagas sa pader. Pagkatapos ay napunit na parang manipis na balat. Ang halimaw na anino sa panaginip ay mabilis na lumapit sa kanya. Tumakbo ng patindihan si James sa ilalim ng lupa, ngunit hinabol pa rin siya. Hindi alam kung paano nawala ang bala sa baril. Walang magawa si James habang pinapanood. Ang halimaw na pumasok sa kanyang katawan. Ang nalilito na si James ay umuwi ng umuuga-uga. Ang pinakamapait na alaala ay unti-unting bumabalik sa kanya. Pagkatapos mamatay ng asawa ni Nora, sinamantala ni James ang byuda. Dahil dito ang kanyang asawa at anak ay naaksidente habang umuwi ng mag-isa. Ang lahat ng ito, pinalitan din ba? Pumasok si James sa isang silid na may pagkalito. Nakita niya si Paul na nakahiga sa kama. Hindi na alam kung alin ang totoo o hindi si James. Walang pag-aalinlangang pinisil ang gatilyo. Namatay ang dating Tupa. Malaya na ba siya ngayon? O naging bagong host? Lumabas si James sa silid ng walang direksyon. Tumigil ang mga tauhan ng ospital. Nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay katulad kay Paul ay lumuhad sila ng may debosyon. At ang oras ay eksaktong 3:03 ng madaling araw. Ang hugis ng Nyarlathotep, ang Darkman, ay dumating na. Ang sinaunang tagapamahala na dating namuno sa mundo, ay niloko ng maliit na mga uod na tao. Sinubukang makawala sa pagkakapigil. Winasak ang submarine ng tao. Ngunit nakatakas pa rin ang maliit na mga tao. Gayunpaman, totoong nakatakas ba sila? Ang katotohanan ay nagsisimula pa lang ang bangungot. Sa malalim na bahagi ng Mariana Trench, ang expedition team ay nakahanap ng misteryosong interstellar portal. Para matuklasan ang sikreto nito, inimbitahan ng Pickman Company ang paleontologist na si Pete sa expedition team. May 5 miyembro ang expedition. Kasama ang Captain Gordon, marine biologist na si Haley, security officer na si John, at team leader na si Blackbeard. Hindi inaasahan, ang may-ari ng Pickman Company na si Whitebeard ay napagpasyahang sumama sa misyon. Handa na ang submarine. Pagkatapos makumpleto ang lahat ng preparasyon, tumanggap ang kapitan ng order para lumubog. Habang malakas na umuuga ang submarine, dahan-daang lumubog sa itinakdang lokasyon. 1 oras na ang nakalipas. Umabot ang submarino sa lalim na 11,000 metro. Ito mismo ang target na lugar ng kanilang paglalakbay. Nang buksan ng kapitan ang searchlight, nakita nila sa wakas ang tunay na anyo ng mahiwagang kuweba. Hindi nag-iisa ang kuwebang ito sa ilalim ng dagat, kundi nakakabit sa isang buong bundok na gusali. Ang mahalaga, kahit balikan pa ang pinagmulan ng sangkatauhan, ang lugar na ito ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng dagat. Kaya, ang tanging paliwanag ay ito. Maaaring labi ng isang di kilalang sibilisasyon. Ang pagtuklas na ito ay nagpasabik sa lahat. Kaagad silang nagsimulang magsiyasat sa loob ng kuweba. Ngunit sa sandaling iyon, bigla ang yumanig ng malakas. Agad nawala ng lakas ang submarino. Pati komunikasyon sa control room ay naputol. Habang naguguluhan ang lahat, bigla namang tumigil ang pagyayanig. Lahat ay bumalik sa normal. Ngunit, ang nababalisang tawag mula sa control room ay nagpaalala sa kanila. Hindi simple ang sitwasyon, dahil 3 oras na silang nawala sa komunikasyon. Mabilis na sinuri ni Blackbeard ang life support system ng submarino. Saka lang niya napagtanto na 3 oras nga ang nabawas sa oxygen supply. Pagkatapos, nasaksihan nila ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa gitna ng mga guho ng gusaling bato, may lumitaw na labi ng isang nilalang. Ang labi ay bahagyang nakausli sa lupa, napapalibutan ng di mabilang na halijing bato.
Tila nakaselyo ng isang mahiwagang puwersa. Sa oras na iyon, lumitaw din si Whitebeard sa likod ng grupo. Mukhang parang inaasahan na niya itong eksena. Para malaman kung anong uri ng nilalang ito, pinapanta ni Pete ang rover para kumuha ng tissue sample ng di kilalang nilalang. Sa tensyonadong panunood ng iba, dahan-dahan siyang lumapit sa labi. Natuklasan niya na mas malaki ito kaysa sa nakikita ng mata. Wala siyang oras magtaka. Abalang-abala siyang kumuha ng tissue sample gamit ang mechanical arm. Sa sandaling iyon, ang labi ay bahagyang gumalaw. Ang mga tao sa submarino ay napagtanto na buhay pa pala ang labi. Agad nilang tinawagan si Pete na bumalik, ngunit muling nakaranas ng interference ang komunikasyon. Nang makakuha si Pete ng tissue sample, ang matagal nang natutulog na Thulu ay ganap na nagising. Umungol sa galit, agad na nagpa siya ang kapitan na umatras. Ngunit ang electromagnetic wave ng nilalang ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Ang security officer sa tabi ay naapektuhan din. Patuloy na bumababa ang sun value. Sa sandaling halos tamaan ng mga tentacles ni Thulu ang submarino, tiniis ng kapitan ang sakit, at nagawang kontrolin ang manibela sa huling sandali. Si Thulu ay nanatiling nakagapos sa lugar, kaya nakaligtas ang lahat. Naibalik din ang komunikasyon kay Pete, bago siya matuklasan ni Thulu. Mabilis siyang bumalik sa submarino ayon sa utos ng kapitan. Pagkatapos ay nakalabas sila ng kuweba, ngunit lumipas na naman ang 3 oras. Ito ay nagpapahiwatig na ang kuweba ay isang portal sa espasyo. Habang akala nila tapos na ang krisis, biglang may kakaibang tunog mula sa detector. Agad na naintindihan ni Pete na ang tissue sample na dinala niya ang may kagagawan. Muling tumindi ang kaba ng lahat. Narinig ito ni Whitebeard at pumunta sa control room. Matagal na palang alam ni Whitebeard ang tungkol sa halimaw. Pumunta siya rito para sa tissue sample ni Thulu. Nang may expose ang sample sa oxygen, biglang tumubo ang isang manipis na tentacle. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng takot sa 3 maliban kay Whitebeard. Palihim na naglabas ng spare communicator ang security officer. Matagal na pala siyang bayaran ng iba. Pagdating sa dalampasigan, ibibigay niya ang tissue sample ni Thulu sa buyer. Ngunit hindi niya alam na narinig na ni Whitebeard ang kanilang buong plano. Tahimik na bumalik si Whitebeard sa laboratorio. Sa sandaling iyon ang tissue sample ni Thulu ay nagbabaga ng kakaibang liwanag. Hindi siya nagulat dito. Sa halip ay mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at pinahiran ang katawan niya ng malagkit na likido. Gusto niya palang gamitin ang kapangyarihan ni Thulu para sa immortalidad. Ngunit paano kakayanin ng isang hamak na tao ang kapangyarihan ng Diyos? Samantala, sa cockpit ng barko, biglang naging walang laman ang tingin ng kapitan. Hindi na niya kayang labanan ang bulong ni Thulu. Naging 0 na ang sun value. Ang kanyang masakit na sigaw ay nakaagaw ng pansin ni Pete. Agad silang tumakbo papunta sa cockpit. Sa oras na iyon, napansin ni Hailey ang kakaibang liwanag sa laboratorio. Lumingon siya sa pinto para magsiyasat. Ngunit nakita niyang natatakpan ng malagkit na likido ang password lock. Kaya pinabayaan na niyang buksan ito. Pagbalik kay Pete, nakita nila ang anino ni Whitebeard na lumabas. Umunga siya ng umiinggal na halimaw sa dalawa. Pagkatapos ay tumalon siya sa karagatan na parang baliw. Nagulat ang dalawa sa eksena. Habang susubukan nilang sagipin siya, ang security officer ay lumitaw na may baril. Mahigpit niyang pinatigil ang dalawa. Dahil kung bubuksan nila ang pressure door, lahat sila ay madadurog sa water pressure. Sa wakas ay naunawaan ni Pete ang katotohanan. Ginamit lang silang lahat ni Whitebeard. Ang lahat ay para sa alamat ng sample na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi muna inasikaso ng security officer ang dalawa. Sa halip ay pumunta sa laboratorio. Plano niyang kumuha ng bahagi ng sample. Pumasok sina Pete sa cockpit. Nakita nila ang kapitan na nanginginig sa control panel. Habang lalapit sila para tingnan, biglang sumugod ang kapitan kay Pete na may malupit na mukha, at inaagaw ang palakol ni Pete. Hindi niya sinaktan ang sinuman. Sa halip ay winasak niya ang control panel. Mabuti na lang dumating kaagad ang security officer. Nang makita ang nangyayari, walang pag-aalinlangan siyang bumaril. Pagkatapos niyang tapusin ang kapitan, itinoon niya ang baril kay Hailey. Sa kritikal na sandali, tinamaan ni Hailey ang baril, at sinaksak siya ng palakol. Natanto nila na malubhang nasira ang submarino. Malapit nang lumubog sa kailaliman. Dali-dali niyang iniahon si Pete. Balak niyang gamitin ang detector para makatakas.
Ngunit bago sila umalis, biglang naalala ni Pete ang sample sa laboratorio. Para maiwasang kumalat ang sample at magdulot ng higit pang sakuna, sinindihan niya ang sample gamit ang flare, at pinagbabaril ito ng paulit-ulit. Pagkatapos gawin ito, bumalik si Pete sa detector. Ngunit nagpa siya siyang manatili, dahil ang panlabas na pressure chamber ay kailangang buksan ng mano-mano. Kung hindi ay walang makaliligtas. Buong determinasyon niyang pinindot ang button ng pinto. Ibinigay niya ang tanging pagkakataong makatakas kay Hailey. 2 buwan ang nakalipas, nagising si Hailey sa ospital. Sumabog din sa huli ang submarino sa ilalim ng dagat, at siya ang tanging nakaligtas. Labis ang kanyang kalungkutan at balak niyang ilantad ang plano ng Pickman Company. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Naalala niya ang malagkit na likido sa password lock. Natanto niyang hindi siya nakatakas sa kapahamakan. Kasunod ng isang desperadong sigaw. Di mabilang na tentacle ang lumabas mula sa kanyang tiyan. Ang simula pa lamang ito ng sakuna.